Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang ika-20 kabanata ng Florante at Laura ni Balagtas na may pamagat na Pagbabalik ni Florante sa Albania, saknong 254 hanggang 263. Pag-aaralan din natin ang maikling buod, mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Pagbabalik ni Florante sa Albania. Bininit sa busog ang siyang katulad ng tulin ng aming daong sa paglalayag, kaya di nalaon pa ako'y yumapak sa dalampasigan ng Albanyang siyudad. Pag-ahon ko'y agad nagtuloy sa kinta, di humihiwalay ang katotong sinta. Paghalik sa kamay ng poon kong ama, lumala ang sakit ng dahil kay ina. Nagdurugong muli ang sugat ng puso, humigit sa una ang dusang bumubugso. Mawikang kasunod ng luhang tumulo. Ay, ama, kasabay ng bating ay bunso. Ano pa't ang aming buhay na mag-ama, nayapos ng bangis ng sing-isang dusa. Kami ay dinatnang nagkakayakap pa niyong embahador ng bayang Crotona. Nakapanggaling na sa Palasyo Real at ipinagsabi sa hari ang pakay. Dalay isang sulat sa ama kong hirang, titik ng monarkang kaniyang biyanan. Humihinging tulong at nasa pangamba, ang Crotonang reyno'y kubkob ng kabaka. Ang puno ng hukbo'y balita ng sigla, General Osmalik na bayani ng Persya. Ayon sa balita ay pangalawa ito ng prinsipe niyang bantog sa sangmundo, alading kilabot ng mga gerero, iyong kababayang hinahangaan ko. Dito napangiti ang morong kausap, sa nagsasalita ay tumugong banayad, aniyay bihirang balita ay magtapat, kung magtotoo may marami ang dagdag. At saka madalas kilala ng tapang ay ang guni-guning takot ng kalaban. Ang isang gererong palaring magdiwang, mababalita na at pangingilagan. Kung sa katapangay bantog si Aladin, may buhay rin namang sukat na makitil. Iyong matatantong kasimpantay mo rin sa kasamang palad at dalang hilahil. Ngayon naman ay talakayin natin ang buod nito. Ang kabanatang ito ay nagsasalaysay ng pagbabalik ni Florante sa Albania mula sa kaniyang paglalakbay. Agad siyang nagtungo sa bahay ng kaniyang ama, ngunit sa halip na kasiyahan, nadama niya ang matinding lungkot dahil sa pagpanaw ng kanyang ina. Sinalubong siya ng yakap at pagluha ng kanyang ama na nagpapahiwatig ng matinding dalamhati. Dumating ang isang embahador mula sa Crotona na nagdala ng balitang ang Crotona ay kinubkob ng kaaway at humihingi ng tulong. Ang hukbo ng kaaway ay pinamumunuan ng General Osmalik, isang kilalang mandirigma mula sa Persya. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng maikling palitan ng pananaw si Florante at ang isang Moro tungkol sa pagiging totoo ng mga balita hinggil sa tapang ng mga mandirigma. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Pagbalik ni Florante sa Albania matapos ang kanyang paglalakbay. Ang paghagulgol at pagluha ni Florante nang muling maghilom ang sugat sa kanyang puso dahil sa pagpanaw ng kanyang ina. Pagdating ng embahador mula sa Crotona na nagdala ng sulat ng hari na humihingi ng tulong dahil sa pagkubkob ng hukbo ni General Osmalik. Ang maikling palitan ng kuro-kuro ni na Florante at ng Moro tungkol sa balita sa tapang ng mga mandirigma. Mga mahahalagang tauhan. Florante, ang pangunahing tauhan na bumalik sa Albania at nakaranas ng matinding kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang ina. Duke Briseo, isang maharlika na tumanggap sa sulat mula sa Crotona at nakipag-usap sa embahador tungkol sa kahilingan ng tulong. Embahador ng Crotona, nagdala ng sulat mula sa hari ng Crotona na humihingi ng tulong laban sa hukbo ni General Osmalik. General Osmalik, ang mandirigmang Persyanong kilala sa tapang na namumuno sa hukbo na sumasalakay sa Crotona. Aladin,
isang kilalang mandirigma na binanggit bilang higit na magaling kaysa kay General Osmalik sa Katapanganan at sinasabing kilabot ng mga gerero. Dumako naman tayo sa tagpuan. Naganap ang kabanata sa Albania, partikular sa tahanan ni Florante at ng kanyang ama. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Busog, sandata na ginagamit upang palayasin ang palaso. Daong, bangka o sasakyang pandagat. Kinta, tahanan o bahay. Embahador, sugo ng isang hari o opisyal ng gobyerno na may dalang mensahe. Monarka, hari o reyna. Kabaka, kaaway o kalaban sa digmaan. Gerero, mandirigma o sundalo. Hilahil, kalungkutan o matinding pagsubok. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng tula. Ang tunay na kalungkutan ay hindi natatapos sa pagkawalan ng mahal sa buhay, lalo na sa biglaan at hindi inaasahang pagkakataon. Ang sakit ay muling bumabalik sa bawat alaala ng pagkawala. Ang paghingi ng tulong ng ibang bayan sa oras ng kagipitan ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pagitan ng mga bansa, lalo na sa harap ng matitinding pagsubok. Hindi lahat ng balita ay makatotohanan. May mga pagkakataon na ang mga kwento ng tapang ay pinalalaki upang takutin ang kalaban o upang palakihin ang imahe ng isang mandirigma. At diyan nagtatapos ang ika-20 kabanata ng Florante at Laura, pagbabalik ni Florante sa Albania. Ano ang natutunan mo dito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.